والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. Abdul Rashid ay 10 years ka brado sa GMA. Alhamdulillah, pero ngayon isa sa balik Islam na nakapag-aral din sa Panaris Institute. Easy. Salamat, brother. Salamat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ako ay nagpapakukup kay Allah subhanahu wa ta'ala laban kay Satanas na itinakwil. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, ang lahat ng papuri at salamat ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang pagbati, kapayapaan ay mapasa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga tao na tumatahak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Ang sandaigdigang pagbati ng mga Muslim, naway ang kapayapaan, ang habag ni Allah at ang kanyang biyaya ay mapasa ating lahat. Sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay nag-anyaya sa inyo na buksan po natin ang ating pandinig. Buksan po natin ang ating puso at isipan at pakinggan ang katuruan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sa pinakamalapit na Tagalog, ano bagang pinakamainam na pagsasalita kung hindi ang pag-aakay sa landas na ibinigay ng Allah, ang Islam. Gumagawa ng mabuti at katotohanan, sasabihin na ako ay kabilang sa mga Muslim. Ito po ang tema ng mga Muslim, nag-akay at nagwabala sa araw ng paghukom. Ito po ang Islam na nag-anyaya sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Bilang mga Muslim at kagaya ng mga propeta na nagdaan na nag-aakay, nag-anyaya sa pagsamba lang sa nag-iisang Diyos. Sa kapanahonan ni Jesus, na anak ni Maria, sinabi niya sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya Bani Israel, A'budullah Rabbi wa Rabbukum, innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa min adh-dhalimina min ansar. Sa pinakamalapit na Tagalog, o aking kababayan ng mga Israel, sambahin ninyo ang ating Panginoon na si Allah. Rabbi wa Rabbukum, aking Panginoon at inyong Panginoon. Ang sino man ang nagtambal sa Kanya o sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o sa mga nilikhang bagay ay pagkakait o ipagbabawal ni Allah ang paraiso at mananahan ang impyerno at wala makatulong sa Kanya doon. Sa ating paksa ngayon, ang poligamiya sa Islam. Kanilang sinasabi na ang poligamiya ay labag sa kautusan ng Diyos at nakasira
sa katayuang pampamilya at mamamayang pangkalahatan. Ang haka-hakang ito ay mali. Ang katotohanan ay ang mga sumusunod. Ang sistemang poligamiya ay mula pa sa panahon ng mga naunang henerasyon. Ang poligamiya ay nangyari sa katayuan na walang limitasyon ang bilang ng pag-aasawa. Kung babasahin natin ang kasaysayan ng mga naunang henerasyon, katulad ng kasaysayan ng Babylonians, ng Assyrians, Persians at Israelites, ay kasama sa mga kaugalian nila ang pag-aasawa ng marami o higit sa isa. Ang Talmud ng Jerusalem ay gumagawa ng panukalang nagbibigay ng limitasyon ng pag-aasawa ayon sa kakayahan ng lalaki na matustusan ang kanyang mga asawa. Kasama sa mga kaugalian ng mga Athenians, ang pinakamaalam at sibilisado na bansa sa naunang panahon. Ang asawa ay maaring gamitin bilang garantor o tagapanagot, nabibili, naililipat, naisasalin at malimit mapa sa ilalim sa huling habilin ang pagmamayari sa kanya. Sa mga katuwid, sa mga naunang panahon, ang ganitong uri ng pag-asawa ng maramihan ay karaniwan lamang sa mga maharlika, mga pinuno, mga pari at mga ministro, at sa mga propeta kagaya ni Moses, Abraham, David, Solomon at iba pang mga propeta. Sila ay nag-aasawa ng higit sa isa. Ang Islam ay walang ginawa kundi bigyan ang limitasyon ng ang poligamiya. Bagamat monogamiya ang nasa batas ng Islam, binigyan din ng pansin ang kahalagahan ng poligamiya bilang katangi-tangi at kataliwasang pangyayari. Ito ay pinaliwanag ni Allah sa banal na Quran, Kabanata 4, talatang 3. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in kiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Dhalika adna alla ta'ulu. Sa pinakamalapit na Tagalog, at mag-asawa kayo sa ibang mga babae mula sa inyong kagustuhan o napupusuan. 2, 3, o 4. Ito ay legal sa Islam. Subalit kung ikaw ay nangangamba o natatakot na baka hindi mo mabigyan ng katarungan, ay mas mabuti sa iyo ang isa, o di kaya mag-asawa sa ibang mga babae na nasa iyong pangangalaga. Yan ang pinakamalapit na makakaligtas sa iyo sa paggawa ng hindi makatarungan. Kung pag-iisipin natin ang talatang ito, makikita natin na si Allah ay nagbibigay ng limitasyon na hanggang 4 na asawa. At ang kondisyon ay kailangan mabigyan silang lahat ng pagkapantay-pantay na katarungan. At kung hindi ito kayang isakatuparan ang rekomendasyon ni Allah, ay mas mabuti para sa iisang asawa. Ito ay ang monogamiya. Sinabi rin ni Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaka.
Sa pinakamalapit na Tagalog, kailanman ay hindi mo magagawang mabigyan ng ganap na katarungan ang iyong mga asawa, kahit na ito ay marobrob mong minimithi. Kaya huwag masyadong kumiling ang isa sa kanila na pagkalooban ninyo ng maraming oras at panustos at pabayaang umasa ang iba. Mula sa 2 talata na ito ay maliwanag na ang katuruan ng Islam ay para sa isang asawa. Subalit patuloy pa rin ang kanyang pinaglalaanan at pinag-iingatan ang pangyaring biglaan upang mabigyan ito ng sapat na kasagutan. Ang sistemang pag-asawa ng isang lalaki para sa isang babae ay naisabatas sa bansang hindi Muslim. Sa dahilang marami ang bilang ng kanilang kalalakihan, kung kaya ang pamahalaan ng kanilang bansa at ng simbahan ay nagkaisa na suportahan ang panukalang ito at may sagawa sa mga bansang kinaukulan. Subalit sa mga bansang kakaunti ang bilang ng mga lalaki, ay pinapayagan sila ng simbahan at ng pamahalaan magpulagamiya upang sila ay dumami, katulad halimbawa sa mga ibang parte ng Afrika na kulang ang bilang ng kalalakihan. Ang mga lalaki ay hindi katulad ng mga babae sa maraming dahilan. Karamihan sa mga lalaki ay namamatay ng maaga. Ang iba ay normal at ang iba ay namamatay sa maraming dahilan. Maaring sadyang pagkamatay sa aksidente, sa mga sakit, o di kaya'y naipapadala sa digmaan. Marami pang ibang kadahilanan. Ang mga ulila, ang mga biyuda, paano natin sila matutulungan upang magkaroon sila ng normal na pamumuhay? Sila ba ay hayaan natin na mamuhay na walang alam sa tamang direksyon? Sila ay tao ring katulad natin. Ang pagbibigay konsiderasyon sa polygamiya sa Islam ay walang ibang hangarin kundi upang tumulong at mag-alay sa kapwa. Katulad halimbawa sa kapanahunan ng digmaan sa Europa, ganon din sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong magkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga Muslim at pagano sa bundok ng Uhud, na kung saan marami ang namatay sa mga kalalakihan sa digmaang ito. Marami ang mga kababaihang bata pa at ang iba ay mayroon pang mga anak na binubuhay dahil maagang nabiyuda. Sila ay mga taong normal na may pag-iisip at damdamin. Paano natin sila masasagip mula sa landas na walang patutunguhan at mabigyan ng liwanag ang direksyon ng kanilang buhay? Ipagpalagay na natin na ikaw ay babae o di kaya ang kapatid mo ay babae, ang isa sa kanila. Ano kaya ang maisip mo o mararamdaman? Kaya ikaw o kayo na ang humusga kung alin ang tama. Pinaghandaan ng Islam ang pangyaring ito na may kasamang pagkawag at pakikiramay upang masagip at may ligtas ang dangal at puri na mga kababaihan. Sa pamamagitan ng limitadong polygamiya ay mailayo natin ang kababaihan sa posibleng prostitusyon, pagiging kabit, at pagdami na mga hindi lehitimong anak
o anak sa labas. Sa pamagitan din ng limitadong polygamiya ay mailayo tayo sa posibleng paggawa ng mga pag-asala at krimen. Katulad halimbawa kung ang babae ay baog o di kaya ay may sakit na hindi maaring masipingan ng asawa o di kaya ay hindi kayang pagsilbihan o paglingkuran ang kanyang asawa dahil siya ay masakitin. Alin sa dalawa ang mas mabuti? Siya ay hiwalayan o payagan ng asawa na makapag-asawa ng iba upang siya ay katulong sa pag-aalaga at pag-aruga sa kanyang asawa at posibleng mabigyan pa ito ng anak. O di kaya ay mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa na imposibleng mabigyan ng kalunasan. Ano kaya ang posibleng mangyari kung sila ay ayon sa batas ng tao ay hindi maaari magkaroon ng diborsyo, subalit sila ay pinapayagan maghiwalay sa higaan. Mula sa ating mga nasaksihan sa mga nakaraang karanasan at tiyak na hindi posibleng marami ang pangyaring nagaganap na hindi mabuti at hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, sanhi ng kakulangan ng sapat na kasagutan sa mga suliraning ito. Minsan, sa mga pangyayaring katulad nito ay hindi maiiwasan at malimit mangyari ang pangangalunya. At hindi hanggang dito na lamang, kundi maring may mangyaring krimen, pagpatay sa pagitan ng mag-asawa, sapagkat ito na lamang ang tanging paraan na may sakatuparan ang minimiti ng bawat isa sa kanila na magkaroon ng kalayaang mamuhay dahil ito ang katuruan sa kanila ng batas ng tao na kamatayan lamang ang maaring makapaghiwalay sa kanila. Alhamdulillah, papuri sa Allah, ang lahat na ito ay binigyan ng kasagutan ni Allah ayon sa panuntunan ng buhay ng mga Muslim, ang relihiyong Islam. Ang Islam ay pabor sa monogamiya at pangalawa lamang ang poligamiya. Ito ay pinapayagan lang kung sakasakaling ito ay kailangan sa kabutihan ng bawat isa. Hanggang dito po nagawakas ang aking na-share. Salamat po sa ating tagapakinig. Kung mayroon po kayong katanungan, nandito po ang ating mga kapatid na sasagot kung hindi ko kaya. Siya. Muslim, Kristiyano, upo dito. May bibigay kami. Ang hindi umupo, hindi bigyan. Ha? Okay. Hadiah. Yung hindi mabigyan, magsabar lang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mamigay si Abdul Karim, ikaw tulungan mo siya. Huwag tatayo, kondisyon. Ang tatayo, hindi bigyan. Hindi. Sinabi ko kanina dito, nga upo kayo. Dito. Okay. Di kayo umupo. Wala na akong kasalanan dyan. Okay. Kasok ka lang. Inshallah, kahit wala ngayon sa Where's my bag? Maganda ito sa pang-umra. Ito pare. Where's my bag? Finish. Yeah, Finish. Finish.
Kunin mo itong hindi nabigyan. Pangalan nila. Okay. Ilan ang nabigyan? Ikaw mo ang hindi nabigyan natin. I told them in Filipino language, sit down. Only no Indian? Yes. Because Indian, ask the Indian daiya there. The Indian daiya. Egyptian fi, come on. Egyptian daiya huna. Lima kami. Okay, inshallah. Okay. Abdul Karim, yung hindi nabigyan, hindi nakatanggap, na estudyante ko, walang problema, lalapit lang kayo sa akin, Inshallah, yung estudyante ko lang, doon sa daw training course, yung hindi pa nabigyan, lalapit lang kayo sa akin, inshallah. Dahil kung may ibigay ako, bigyan kayo. Kung wala, siya. Walang tanong. So, uwi na tayo. Wala namang tanong. Okay, sige, close mo na. أقول قولي هذا أستغفره إنه غفور